A bit genuine inside, or was it part of the game plan? Wow. May regret ka ba sa naging banding natin dito sa loob ng bahay? Wala. That's it. Sa pinalabas na episode ng Pinoy Big Brother Big Forever, ito yung episode na nagpagulo sa lahat ng ship. Lalong-lalo na sa GM Fiang at GM Jazz na pinakamainit sa mga mata ng tao ang ship na ito. Kaya iba't ibang negatibong komento naman agad ang binitawan ng mga netizens kina Jazz, GM at Fiang. Ito naman muli ang dahilan na umatake na naman ang bashers ng bawat ship na matagal nang nagbangayan sa social media. Sa nangyaring hot seat ng GM Jazz, muli namang nabuhayan ng loob ang mga GM Jazz supporters. Na ayon pa sa kanila, ito yung totoong may chemistry na pilit tinatago dahil ayaw masira ang career ni GM. Dahil mas unang nilayag ng management ang GM Fiang. Dahil kung hindi daw dahil sa career, malamang si Jazz ang piliin ni GM. Naagad naman itong sinalungat ng mga supporters ng GM Fiang dahil sa loob pa lang daw ng bahay ni Kuya, nakita daw nila ang sobrang close ni na GM at Fiang. Nakita daw nila na genuine yung pakikitungo ni GM kay Fiang. Nagkataon lang na meron pang manliligaw si Fiang na nag-aantay sa labas. Kaya dumistansya si GM at nagbigay ng boundaries kay Fiang na siyang naging dahilan kung bakit naging close si na GM at Jazz. Was all a bit genuine inside, or was it part of the game plan? Wow. Anong tingin mo sa akin? Hindi, siguro masasabi ko, sa halos lahat ng naging band ko, between sa akin and din sa housemates, sobrang genuine nun. Marami ang nagsabi sa mga nanonood na scripted ang video clip na to. Dahil ayon pa sa kanila, pinalabas lang nila ito for the views lang. Dahil alam ng lahat kung paano pinag-usapan ang GM Jazz at GM Fiang sa social media. Dahil imposible naman daw na magkabunutan ang dalawa, gaya nung nangyari nung exchange gift nila. Pati pagsagot ni GM, planado, dahil hindi naman niya pwedeng sagutin na part ng game plan niya yon dahil masisira siya sa mata ng mga tao. Kaya hindi maputol or hindi kayang putulin ang issue na to dahil ito ang palaging tinangkilik ng mga netizens. Dahil dito, lagi kasing nag-trending ngayon ang Pinoy Big Brother. May regret ka ba sa naging banding natin dito sa loob ng bahay? Wala. That's it. Tipid si Jazz sa kanyang sagot na sinundan naman agad ni GM ng that's it. Parang ayaw ni GM na mapahaba ang explanation ni Jazz dahil pinahalagahan niya yung posibleng maramdaman ni Fiang. At sa part naman ni Jazz, ayaw din ni GM na makapagbitiw pa ito ng ibang salita na posibleng maging rason na i-bash ito. At sa part na to, parang nagkaroon din ng closure si Jazz, yung matagal na gumugulo sa isip niya, finally nasagot na din. At ang maganda pa dito, napanood ito ng publiko at sana maliwanag na sa lahat yung naging issue sa kanila, lalong-lalo na sa part ni GM na lagi nilang sinasabi na manggagamit daw. At sa last part naman ng video na to, yung kay Fiang naman na sinasabi nilang scripted din daw. Panoorin nyo guys. Kung wala si Binsoy at si JM, sa palagay mo, sino magiging kaklose mo sa aming mga lalaki? Sino ba yung mga lalaki? Patay. JP and Kuya Brix. Happy ka sa sagot niya? Baka sabihin mo hindi pa. Sa naging sagot ni Fiang sa tanong ni Dylan, parang hindi ito kumbinsido. May gusto itong pangalan na marinig na banggitin ni Fiang. At ang inakala nila ay si Jaren. Dahil kahit si kulit, nabanggit si Jaren nung napaisip si Fiang kung sino ang mga lalaki na yon. Naging close na sina Fiang at Jaren kahit na andyan sina JM at Binsoy. Alam din ng mga viewers na nanonood. Kaya nga nabuo ang Jar Fiang. Kaya sabi ng iilan, out of nowhere, mukhang scripted. Dahil nung naging big winner si Fiang, isa si Jaren sa kanyang binanggit na kanyang support system. Pero ngayon, ang binanggit niya na lang ay si JP at si Brex. And naging pangatlo pa nga si Dylan. Parang nakalimutan ni Fiang yung naging samahan nila ni Jaren nung dumistansya sa kanya si JM. May mga nagsabi na parang napaso si Fiang na banggitin ang pangalan ni Jaren.
Dahil kung totoo nga daw na wala ng feelings si Fiang kay Jaren, hindi daw ito mahiya at magdalawang isip na banggitin si Jaren. Parang iniingatan daw nila masyado na hindi masira ang JM Fiang dahil hindi daw nito magawang i-hot seat ang Char Fiang na alam naman daw ng lahat kung gaano din kalakas ang fandom nito at gaano din karami ang supporters ng Char Fiang. Dahil pag nagkataon na i-hot seat ang Char Fiang, ang magiging kawawa daw dito ay si JM dahil mababa siya sa mga supporters ng Char Fiang at lalong-lalo na sa mga supporters ng JM Jazz. Kaya iisa ang sinabi ng mga netizens ngayon na masyadong inalagaan ng management si JM. Parang napaka-unfair daw pagdating sa ibang mga housemates. Well, anyway, yung magiging honest na reaction natin sa sinasabi nilang unfair at masyadong inalagaan ng management si JM dahil yun yung isa sa mga galawan sa showbiz. Kahit sinong artista, matagal man o baguhan, talagang pinoprotektahan ng management, lalo na pag ito yung hinahangaan at tinangkilik ng karamihan. Kaya hindi natin ipagkaila dahil si JM ang isa sa mga in demand ngayon. Kaya wala tayong magawa kahit sabihing unfair dahil yun yung kalakaran sa industriyang to. Dahil sabi nga nila, walang usok, walang apoy. At pera-pera talaga ang labanan. So sa ating mga ka-Vinals chit-chat, ano yung magiging honest reaction nyo sa video na to? Just comment down below. And again, this is Vinals TV. Thank you for watching.